Hi, good evening, everyone. It's me again. Tonight, we're gonna talk about uh, how I survive every day. Um, Actually, it's not easy, of course. Losing a child is like, you know, like you already dead too. Kaya, hindi yun madali para sa amin. We struggle like every minute of our life. uh, Hindi yun madali, but we have no choice but to embrace the life that we have, yung everyday. Anyway, since Thanksgiving, it's kind of hard for us kasi talagang ang body namin napakasakit. Ang sakit ng buong katawan. Ako kasi pag natutulog ako sometimes, I feel like nakaganyan ako. Parang kinikerry ko yung the whole body ko. Kaya kung minsan, nagigising ako sa gabi kasi just to fix myself, ididiretso ko uli kasi lagi ko na lang, para akong nakaangat sa bed. Kaya alam kong the reason yung I have body ache dahil hindi nga ako relax. Anyway, today, supposedly, I'm working today. Kasi nag-off ako from Thursday. I have so many off since my mom passed almost 3 weeks ago. Kaya medyo hindi pa stable ang mga araw ko, but anyway, kaya ako nag-off today because of my vertigo. I have vertigo. Napakahirap pag may vertigo ka. Bigla na lang siyang magi-spin ang ano ko, siguro dahil sa mga I don't have enough sleep. Kaya nagtitrigger yung vertigo ko, plus I don't have energy to do my yoga like regularly. Kaya I have no choice. Kailangan ko talagang mag-regular exercise, especially yung stretching, the yoga. Kasi kung hindi, I have sciatica, I have arm problem, I have carpal tunnel, both of my hands and all the way, Kasi may bone problem lang kami talaga, like my mom. She suffered with her bone problems since she turned like 60s, like our age right now. Malapit na ako mag-60, kaya talagang ang pain ko is like the whole body. Yun talaga yung nakuha ko sa ano namin, sa genes ni nanay ko. Anyway, sa 4 days or almost 5 days namin off, parang wala namang kaming ginawa. Kasi first, napakalamig na naman ngayon. Plus paulan-ulan pa kasi nga, 'di ba, ang halos buong mundo hindi maganda ang panahon. Actually, nagkaroon na ng bagyo sa Florida. So, maraming mga calamity ngayon na nangyayari sa buong mundo, kaya nakakatakot na. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa buong mundo, but wala namang control tayo sa mga bagay na yan. Kaya all we have to do is pray and kung ano yung mangyayari, kasi hindi natin alam kung ano exactly mangyayari. Anyway, ang nakita kong changes since my mother passed, since nanay passed, parang wala akong emotion. Parang hindi ko na feel yung talagang hirap ko sa anak ko nung mawala ang anak ko. Kasi nga, magkaiba naman ang pagkawala nila. Nanay is like, para bang kailangan niya na talagang mag-rest. Ang anak ko is different kasi marami pa siyang dapat gawin sa mundo. Marami pa siyang dapat explore and para mag-enjoy sana. Pero yun talaga yung kapalaran niya. Anyway, pagkatapos ng holiday and then the holiday is coming again, talagang hindi namin alam kung ano yung pwede namin gawin. Parang bang gusto mo
umalis ka, parang gusto mo pumunta ka somewhere pero wala ka namang energy gawin. Para bang lahat ng gagawin mo is like hindi maganda. Parang lahat is walang excitement, walang color yung buhay namin. Kaya kung minsan kahit na gusto namin mag-explore sana, pero nakikita namin na sobrang hirap, sobrang lungkot. But anyway, we're trying to figure out talaga para makita namin kung paano matulungan namin ang sarili namin. Anyway, I am trying to complete all my gear para dito sa vlogging, at saka para naman maayos naman yung ang papanoodin ng mga sakali na may mag-subscribe. Kasi pag nanonood ako ng mga YouTube, sometimes ang hirap panoodin yung mga nagbibideo ng nahihilo ka. Lalo na ako, meron akong vertigo, kaya siguro sumakit yung ulo ko dahil kanina nanonood kami ng vlog, mga vlogger sa atin dyan sa Pilipinas. Actually, ang favorite kong so far na pinapanood is si Pugong Biyahero. Nakakatuwa sila. I don't know how they do that. Napakaganda ng programa nila na sana lahat ng mga vloggers ay magawa yun, pero hindi yun madali. Nakita ko yung trabaho nila, talagang devoted sila, at saka napakababait nilang tao. Talagang may magaganda silang puso. Nakita ko kung gaano sila nagsasacrifice to help all the, yung mga katutubo, at saka yung mga taong talagang hindi ko maintindihan kung bakit may ganong klaseng buhay, especially yung mga andun nga sa bundok, na kung sasabihin mo, kaya kung minsan iniisip ko, ang problema ko, iba-iba tayong problema katulad ko, I'm so, ang sakit-sakit ng nararamdaman ko because of, yung pagkawala ng anak ko. Pero pag tinitingnan ko naman yung mga tao sa atin na talagang sobrang hirap, sinasabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Bakit sila kailangan maghirap? Parang kami din, naranasan ko naman yung buhay na ganun eh. Kahit na sa Maynila kami, ang hirap na naranasan namin is para rin katutubo. Kasi wala kaming source of living, kaya ang hirap. Buti na lang very productive yung nanay ko, kahit papano. Alam niya kung paano mag-provide para hindi kami magutom. Plus yung mga nakakatanda namin kapatid is very, sila, yung marami, may, sila, maabilidad. Kaya, kahit papano, nakasurvive kami sa sobrang hirap. Kaya, yung mga taong mga katutubo dyan na actually, ang daming way to survive. Actually, kahit na napakahirap ng lugar mo, you can, basta magsipag ka lang, lalo na sa tirahan, kasi at least sila may mga lupain sila na sa bundok. Although yung hindi naman lahat is meron, pero actually nakita ko kung ano yung nangyayari sa kanila. Nakakalungkot dahil nga sa sobrang hirap. So yung mga bahay nila talagang napakaganda ng programa ng Pugong Biyahero, at saka yung kanilang sponsor, si PB Love, ang galing niya, ang napakagandang puso. Hindi ko ang hirap isipin na may mga tao palang ganyan, kahit papano mabubuting loob. Kaya I'm so proud of them. Talagang they are so devoted sa trabaho nila, at saka nakakatuwa dahil ikaw mismo yung nag-hand ng tulong mo sa mga taong nagugutom, walang mga damit, walang bahay. Talagang nakakatuwa, honestly. Anyway, actually ako, kahit gusto ko gawin yung mga bagay na yun, pero nakita ko yung sarili ko. Kasi siguro dahil hindi ako tumira sa ganong place na sa city ako. Kaya
parang sa akin is napakahirap ng buhay doon. Although pareho rin yung pinagdaanan namin, yung gutom na dinaanan namin. Pero ang kaibahan lang is yung bahay namin kahit na hindi maganda, naayos at saka nalilinis. Kaya sana lang yung mga tao dapat maging productive din sila. Matuto rin sila, hindi yung wag lang umasa. Kasi pag umasa ka lang, para bang ang hirap umasenso kung umaasa ka. I think much better kung talagang gagawa ka rin ng paraan na tulungan mo yung sarili mo. Pero like I said, kailangan i-educate siguro talaga sila. Anyway, ako naghahanap ako ng magandang content kasi hindi ko rin, syempre itong content ko, itong YouTube, itong video ko is para sa grieving mother na katulad ko. Alam ko gusto kong matulungan sila, kaya lang syempre may mga particular lang na channel na mag-open para sa amin dahil like I said, grieving lang kami. Pero sa akin gusto ko sana maging variety. Pero gusto ko rin yung kahit pa paano nakakagawa ka rin ng maganda sa tao aside from moral support, na hopefully someday magawa mo rin yun na makatulong ka rin sa tao. Pero syempre maraming process yan. Alam ko hindi yan madali at napakarami talagang energy na uubusin mo sa ganyan. Kaya sabi ko sa sarili ko, itong ginagawa ko is para lang matulungan ko yung sarili ko dahil sa pinagdadaanan ko na, kasi sa totoo lang itong pinagdadaanan namin is hindi talaga mahirap. Parang iisipin ng tao, like kami, kung i-compare ko yung buhay ko dyan sa Pilipinas na mga naghihirap, syempre ang tingin lahat ng tao, we are so much better. Pero yung puso namin na hirap, hindi ko ma-compare yun sa hirap kasi talagang naramdaman ko kung paano mabuhay ng ganito. Nakita ko ang mga tao kung nasasaktan ka lang dahil hirap ka sa buhay, parang meron pa yung meron pa yung solusyon. Kasi tayo kung hahanapin mo lang yung pang everyday mong ikabubuhay, parang may chance ka. Pero yung hirap na nararamdaman namin na mawalan ka ng pinakamamahal mo sa mundo, yung especially kung anak ko na nag-iisa, talagang parang ramdam ko talaga na napaka-useless na namin dito sa mundo. Kaya lang, alam ko namang hindi pwedeng ganun ang mangyari sa buhay namin dahil may buhay pa rin kami. Kaya kailangan talagang humanap kami ng way na maintindihan namin na ipagpatuloy yung buhay namin, na hindi kami makapag-isip ng hindi maganda para sa sarili namin. Dahil naniniwala ako talaga na pag hindi mo panahon, kahit na anong gawin mo pa. Kasi sa dami ng mga nakaka-encounter ko na tao, sa dami ng mga kakilala ko, nakita ko yung mga taong talagang may depresya, may sakit sila na ayaw na nila mabuhay, na wala naman dahilan why they are not happy with their life, dahil lang sa either mahina ang kanilang mahina sila, weak sila pagdating sa mga bagay-bagay na hindi mo kayang isolve na problema. Pero para sa akin talaga, yung mga mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng pagkakain, parang yun may solusyon talaga yun. Although hindi natin alam din kung ano yung nararamdaman nila, at saka hindi natin alam kung anong klaseng utak meron din sila, kasi minsan may tao talagang ganun na hindi talaga sila strong pagdating sa mga gantong bagay. Ako talagang durog na durog ang puso ko. Hindi ko talaga kayang ma-accept na wala ang anak ko, pero nakakapag-isip pa rin ako kahit papano ng pwede kong gawin para maging maayos pa ako.
So, I don't know kung ano yung difference sa ganitong situation. Anyway, ang dami kong way pagka ako'y I mean, pagka ako na lang mag-isa dito sa bahay, uh, I'm trying to be busy, especially pag wala akong kliyente, pag bakante ako. I was doing my laundry, I was doing my cooking, and I was doing, ito, vlogging, yung mag-video, mag-picture-picture, or ito, meron akong journal, itong journal na ito, bigay ito ng anak ko, nung bago siya pumunta sa college. Ayan siya, oh. Yan yung maganda kong anak nung nag-graduate siya ng college. Anyway, look at that. May pusa siya, oh. Siya nagbigay niyan eh. Alam niyo ba itong journal na ito? Nakakatawa eh. That was 10 years ago ito nung binigay niya sa akin. Nalulungkot ako kasi yung message niya rito, kasi may message siya ritong ginawa na hindi ko naman binibigyan ng any kaluhulugan. Ayan, oh. Nag-message siya sa akin dito na sabi niya dito, sabi niya, Mom, sabi niya, you lost your other journal. So of course, sabi niya, I was forced to buy a new one. Sabi niya ganon. Sabi niya, it's always important to write, to create, store, and remember. Sabi niya ganon. So when time comes that I'm not there, this will always be open to listen. Sabi niya ganon. Kasi hindi ko naman, para bang ito yung mga bagay na parang may ibig sabihin noon pa na parang talagang ang anak ko ay hindi talaga magtatagal sa mundo. Although, ito, tinitake ko lang naman yung message niya na sabi niya lang naman, kasi syempre ako wala na akong anak, isa lang siya. So, syempre, kasi ako, binigyan niya kasi ako ng journal before. Ngayon, minsan, hindi ko na napapansin kasi ilang beses na kami naglipat-lipat. Tapos minsan nami-misplace ko. So, sabi ko sa kanya na wala. Kasi nung umalis siya, sabi niya gano'n. Ako nagturo sa kanyang mag-journal since she was young. Sabi kong gano'n kasi sabi ko nung bata ako, lagi ako nag-journal kasi para mai-release ko kung ano yung nararamdaman ko sa puso ko. Especially kami noon, wala namang kaming kausap, wala namang kaming mapagsabihan ng mga problema namin. Tas lumaki kami na hindi kami masyadong nagkaroon ng maraming kaibigan dahil nga busy ang buhay namin sa sobrang hirap at lungkot sa buhay. So wala kaming panahon na makipagmarites sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. So nagjo-journal ako since before, and not until yung busy na ako talaga na hindi ko na rin maharap. So I introduced to my daughter, mag-journal siya para pag naboboard siya, she can do this, she can be busy kesa naman sa kung ano-ano ang naiisip niyang gawin. So, ginagawa niya yun since she was young hanggang college siya, hanggang matapos siya, mahilig siya magsulat. So, anyway, ito, hindi ko pinansin yung message niya about this kasi, ang iniisip ko naman kasi, sabi niya ganon, kasi aalis na siya, pupunta na siya sa college, 'di ba? Kaya talagang maiiwan ako, wala na akong katulad nung lagi ko siyang andyan siya, naasikaso ko siya, busy ako sa kanya. Kaya nga nung nakakatuwa, alam niyo ba kung paano niya to binigay sa akin, itong journal na ito. Yung una niyang punta sa college, hinatid namin siya sa campus sa university nila. Pagbalik namin galing na paghatid sa kanya, so gabi na yon, syempre, yung microwave, lagi natin ginagamit yan. So, pag open ko ng microwave, nagulat ako kasi andun sa loob itong book na ito. Nasa loob ng microwave. Tapos may note siya doon, for mom, sabi niya ganyan. Pero yung picture nilagay ko lang ito after she, she passed. Anyway,
nagulat ako. Tapos yun nga, ito nga yung message niya. Para nga naman hindi ako malungkot dahil umalis na siya, nagpunta na siya sa college. And then, paminsan-minsan, ginagawa ko, nagsusulat ako, of course. And then, pag di ako busy, yan. Tapos hanggang sa minsan, sinuggest niya rin sa akin na, sabi niya, Ma'am, I think you have to find a friend, a group of friends. Kasi hindi ako nag-friends nung since she was young. Kasi may pa isa ako, dalawa, ganyan na friend. Pero yung wala akong group of friends. Kasi nga, ang mga kaedadan ko, kasi late na ako mag-anak eh. Kumbaga yung mga kaedadan ko, yung older yung mga anak nila. So hindi ko mai-join yung anak ko. Pailan-ilan lang yung ka-age ng anak ko. Pero mas bata yung mga kaibigan ko na yon, younger sa amin ng konti. Pero like I said, may mga bata rin naman siyang kinalakihan na para may playmate din siya. Anyway, yung sinuggest niya sa akin na, Ma'am, you need a friend. So, nung naisip ko, nung nagpunta na siya sa college, so nag-build up ako ng friends. So, tuwan-tuwa siya kasi may mga ka-hangout na kami. Binibiro ko nga siya eh. Sabi ko, uy, gusto mo akong my friends para hindi na kita i-bother. Sabi ko, nagagalit yun. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, yun yung kanyang expression eh. Ano ka ba? Sabi niya ganon. Sabi niya ganun sa akin kasi nga, kasi I check my daughter every day talaga. I have to make sure, sabi ko sa kanya, I have to make sure na I don't care how late or whatever, basta let me know when you're home, sabi ko. Kasi alam niya, hindi ako natutulog pag hindi pa siya na good night sa akin at hindi ko pa alam na she's home, that she's safe, Kasi minsan nagpapaalam siya sa akin na lalabas sila kasi wala naman tayong control doon, 'di ba? As long as na nagpapaalam para alam natin. Sabi ko sa kanya para alam namin if something happen, kung may mga emergency, we know kung nasaan ka. Kaya naman siya, she did everything, very naman siya sa amin, very respectful naman sa lahat ng mga rules namin kahit na nasa malayo na siya. So anyway, nagkaroon ako ng group of friends, and then syempre hindi mo maalis sa akin na sa amin na nalulungkot kami kasi hindi kami sanay na malayo yung anak ko. Kaya ang sabi niya gano'n, Ma'am, I think you need at least part-time job. Sabi niya gano'n, outside. So why don't you look for a job? So anyway, nagkaroon naman ako ng chance na makapagtrabaho, na mag-work sa office, sa may office din ng asawa ko kasi they need help. So nagtrabaho ako doon for like only 2 years. Kaya lang 2 years lang kasi nahihirapan din ako kasi hindi ko nagagawa yung mga kliyente ko. So sometimes pagod na ako kasi by the time I'm home, nagagawa pa ako ng mga kliyente ko. So I decided to stop na lang kesa sa magtrabaho ako kasi nauubusan ako ng oras. So nadodoble, parang double job na lang ang nangyayari sa akin. So plus syempre iba yung may sarili ka talagang business na mas flexible ang oras mo. Parang di na ako sanay na ang time ko is occupied for the whole all day. Hindi katulad dito, after how many clients, good ka na, may 3 client ka a day, you're good na to survive. So yun ang ang iniisip ko, sabi ko, bakit pa ako magpapagod? So I decided to stay home uli and work from home. So anyway, mahilig ako magsulat. Kaya nung nung nasa college ang anak ko, andito lahat na isulat ko lahat yung mga activities namin at saka paano ako mag-worry sa anak ko. Andito lahat. Kaya everyday yan. Kaya alam ko how I raise my daughter kasi
andito lahat, wala akong pinagdasal, wala akong sinabi dito, kundi yung kanyang kaligtasan sa araw-araw, you know. Ito ang ginawa ko since nagpunta siya sa college. Yan, halos puno na ito kasi na-stop ko lang to nung pag nabibisi ako, lalo na nung, you know, may mga friends na ako, may group of friends na ako. Tsaka nakakatuwa ang anak ko pag gather kami ng mga friends ko. Nag-e-effort 'yun, humahabol 'yun, umuwi siya. Kaya yung mga kaibigan ko, kilala siya. Kaya lang, syempre mga group of friends ko 'yan nung nag-college na siya. Hindi yan yung since siyang, pero lahat na nakakakilala sa kanya, yung mga client ko na since she was born, client ko na. Kaya lahat sila, kilala nila ang anak ko, kilala nila kung paano ko pinalaki ang anak ko, kilala nila ang anak ko na, you know, when she was growing up, kung anong klase siyang tao. Kaya ang daming nasaktan na mga clients ko since mawala ang anak ko. Kaya alam ko, ramdam nila kung ano yung nararamdaman ko dahil nakita nila kung paano ko pinalaki at kung anong relationship namin ng anak ko. Kaya naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman nila kung paano nila ako i-comfort dahil sila ang witness ko, sila ang na-observe nila when she was growing up, especially yung mga regular client ko na for almost like more than 20 years or 30 years na ngayon. So, kaya nakakatuwa kasi ang iniwan ng anak ko dito sa mundo, napakasarap gunitain. Kaya itong mga ginagawa ko, itong mga vlog ko na ito, talagang marami akong ma-share to everyone how, you know, yung experience ko sa anak ko. Kasi ang anak ko talaga ay nakakalungkot na mawawala siya ng ganung kabilis, ganun kaaga. Anyway, pag nakompleto ko na yung gadget ko, kasi mahirap din pala yung trabaho ng mag-edit, you know. Pero I'm preparing na matutunan ko lahat yan before our retirement para mapuwersa kami, may magawa kami. I'm preparing for our retirement to make sure na hindi kami maboboard sa buhay. Kasi dito sa Amerika, pag nag-retired ka ng 62, that's too early. Kasi usually, they work until you know, nakakatayo sila. Pero since before, andito pa yung anak ko, she knows we're planning to retire early talaga kasi ang dami kong problema sa katawan. Pero ngayon, nawala lahat yung mga ganong iniisip ko kasi alam mo kung bakit. Kahit pala sa dami ng mga sakit mo, pag hindi pa dumating yung time mo, hindi ka pa rin mawawala. Look at my nanay, ang dami niyang sakit, ang dami niyang problema, pero tumagal pa siya, you know, kahit pa paano, nakita niya pa yung lahat ng mga apo niya, you know, kaya para bang talagang malaking ano yun sa amin, malaking aral yun sa amin, at saka yung kailangan you enjoy your life while you're still here. Kasi pagka hindi ka na makafunction, nakakalungkot talaga yung buhay. At least nalulungkot kami kay nanay ko kasi nga hindi niya pa rin na-enjoy talaga ang buhay niya, like yung na-enjoy na naipasyal siya, yung marami siya narating. Although marami rin naman siya narating sa atin, nakarating pa nga siya dito sa Amerika, she's talaga marami. Kaya lang during that time ng bata-bata pa siya na pwede mo niya pang gawin lahat, hindi pa kami yung time na ma-afford namin na ibigay sa kanya yung comfortable na buhay. Kaya nakakalungkot, 'di ba? Kaya dapat talaga ang tao habang bata pa, habang nakakalakad pa, keep going lang. Sa totoo lang, natutuwa ako, na admire ko yung mga taong
nag-enjoy sila, nag-activity sila, they enjoy the moment, you know, kay, kay puno sila ng utang, o ano pa, it's okay, you know, kasi kikitain mo din yan eh, you know. Although, syempre, kailangan mo pa rin ng maging madisiplina pa rin at the same time, hindi naman yung wala namang kabuluhan, nagsasayang ka ng pera. Syempre, tayo, isipin din natin, may mga bills din tayo. So, but at least, isisingit mo talaga yung kasi pag hindi mo na yung ginawa, talagang pagsisihan mo yan sa mundo, lalo na kung ikaw ang maiiwan sa mundo, tapos wala na yung mga kasama mo na sila yung kaligayahan mo, ano yun, masakit, napakasakit, parang hindi ka na talaga babalik sa normal mong buhay. Kaya ito, piniprepare ko talaga to kasi inpensahan ko since she was born, kung paano siya nag-start, paano kami nag-start dito sa Amerika. Tapos, lahat yan, kasi gusto kong maiwan tong memories na itong about my daughter, kasi napaka-short ng buhay niya, kaya gusto kong maiwan. Kasi alam ko, buti na lang may mga ganitong social media. So, naisip ko itong YouTube. Kasi ang YouTube, pag nailagay mo na yan dyan, that's gonna be forever. So, gusto kong maiwan yung memories niya. Kasi alam nyo bang, napaka sakit sa akin habang tumatagal yung panahon na feeling ko, wala nang makakaalala sa kanya. You know, ang sakit-sakit sa puso ko yun. Kasi gusto ko, ang anak mo natin yan eh. Ang anak natin, gusto natin lahat ng best maibigay natin sa kanila. Kaya para sa akin, gusto ko rin na forever is andito pa rin siya. Andito yung memory niya. Kaya nga, ako, nakakalungkot kasi ang bukang bibig ko, pagkausap mo ako, wala akong sasabihin kundi tungkol sa anak ko. Kahit noon pa, nung andito pa siya, wala naman kasi akong ibang ikukwento kundi yung experience ko sa anak ko. Kaya hanggang sa ngayon na wala na siya, siya pa rin ang ikinukwento ko sa tao. Pero like I said, mga good memories. Ayoko nang balikan yung topic na malulungkot lang ako, napapatayin ko lang yung sarili ko sa sama ng loob, you know. Basta ang iniisip ko na lang, andyan lang ang anak ko, she's somewhere na hindi nangyari ito sa kanya. Kasi pag iisipin kong wala na yung anak ko, para bang mapuputol na yung hininga ko. Pero hinahanapan ko pa rin ng way paano ako makapag-survive. Pero madalas, lalo na ngayon, ang mga holiday na darating is hindi yan masarap para sa aming mag-asawa. Kasi katulad ngayon, ang lungkot-lungkot, lalo na sa panahon dito, pag winter, ang lungkot-lungkot ng kapaligiran. Kaya kami talagang damay na damay yung mga katawan namin, ang emotion namin, ang buong katawan namin sumasakit, hindi lang dahil sa lamig, dahil lang sa pressure, sa sobrang lungkot namin. Kaya kung minsan gusto namin sana, ngayong holiday, we go somewhere, pero talagang wala kaming guts. I mean, nawalan kami ng drive na mag-activities. Kasi nakakalungkot, ang lungkot-lungkot bawat makita namin. Pero syempre unti-unti yan gagawin din namin, babalik din kami. Kaya nga ako nag-ikaisip na gawin ito para mapuwersa kami na mag-activities. Kasi para bang may point ka na kailangang yung gumawa ka ng something, kailangan ka lumabas, kailangan kang makarating sa ganitong places kasi I'm sure hindi naman ang tao makikinig sa akin dahil lang sa mga kwento, sa drama ko na ganito. Kaya lang, umpisa lang naman to, mahabang introductory ito sa aking vlog kasi wala pa akong enough na gamit, plus ang lamig sa labas. So talagang seasonal kami dito para mag-activities. Pero at least kung talagang
gagawin ko na ito na regular, at least meron kaming buhay. Meron kaming nagagawa. At saka ako, humahanap ako ng way para yung asawa ko rin mag-activities din siya. Kasi hindi ko siya katulad. Magkaiba kami ng grieving. Siya very quiet. Ako is very vocal. You know, ako mas gusto ko yung remember ko yung mga good memories ng anak ko. Siya, hindi niya kaya, nalulungkot siya. Hindi ko naman siya masisi kasi tatay siya. Hindi yun madali at saka hindi sila katulad naming mga babae na madaldal na nakakapag-voice out. Siya hindi. Hindi siya ganun. Kaya talagang ibang-iba yung grieving namin dalawa. Kaya nag-a-adjust kami pareho kasi hindi yun madali para mag-workout kami, you know. Kasi alam ko, naiintindihan ko, ang daming nagkakagulo, ang daming nagkakahiwalay dahil pag may nawala sa isa, andyan yung sisihan, andyan yung mga lahat-lahat na, you know, although hindi naman kailangan magkagulo para lang, you know, dahil lang sa nangyari kasi wala namang kasalanan ang mga tao. If something happens sa isang tao, nilagay ko na yan sa isip ko na talagang time na ng tao, di ba? Kasi kung iisipin ko lahat, ididig ko lahat, kung paano nangyari is masisiraan lang naman ako ng ulo. Hindi rin naman babalik yung buhay ng anak ko. Hindi ko na rin siya makikita. Actually, kagabi wala akong tulog kasi nagising ako kasi hindi ko alam kung panaginip na naman or nasa mind ko. Naririnig ko yung anak ko, naririnig ko yung mga halakhak niya, yung tawa niya. Kaya pag napabalik ako, nagigising ako. Kaya ang hirap bumalik sa tulog. Tapos kagabi, nakinig na lang ako ng something para lang hindi ko siya isipin ng isipin. But naman dahil yung asawa ko, nananaginip siya, nagsasalita siya ng hindi ko alam kung ano. Tapos after that, bigla na lang siyang parang umuungol, di siya makahinga. Sabi niya, kasi ganun din, pareho kami. Yung sa kasarapan ng tulog mo, gigisingin ka, tapos maaalala mo, mapapanaginipan mo. Kaya para bang talagang wala nang arrest yung mga utak namin. Talagang sobrang traffic ng utak namin. Kaya kailangan talaga sa mga ganitong paraan, ganitong situation, talagang hahanap ng mapapagkabisihan na madadivert mo lahat ng mga, you know, ayaw mong maalala para hindi ka ma-emotion, hindi ka mag-breakdown. Kasi talagang darating in time na magbe-breakdown ka talaga. Hindi mo makokontrol yung mga bagay na yun dahil normal yun sa katulad naming nasasaktan. Kasi ang sakit namin is walang katapusan. Forever ito. Kasi anak namin itong nawala, nag-iisa. Actually, tawag dito, ang hirap kasi kaya nga ako nag-join sa mga group chat, sa chat room ng mga katulad namin na wala ng anak. Kasi lahat sila, actually, I'm so proud to myself kasi nakita ko yung mga tao dito, they are very weak, honestly. Nakita ko kung the way, you know, yung kung paano sila nagko-coping. Talagang it's so sad. Maybe because, you know, hindi kami pareho ng kinalakihan. Ako, parang tayong mga Pilipino, parang tough tayo pagdating sa buhay. Kasi nakita natin ang buhay, yung mahirap ang buhay. Hindi tayo, survivor tayo Although hindi naman lahat kasi sa atin nga, nakakatuwa kasi yung mayaman sa atin talagang sobrang yaman. Sobrang yaman yun compare dito sa mayayaman dito. Kaya tawag dito, marami pa rin nakita na mga taong mayayaman talaga sa atin, pero sobrang dami naman ang mahirap. Talagang
kung ilang percent lang yung sobrang yaman sa mahirap talaga. Kaya tayo, siguro, kaya tayo strong, lalo na pag nasa ibang bansa ka na, we're stronger than them, matiisin tayo. Kasi, ano lumalabas lang naman kasi tayo ng bansa natin for a better life, 'di ba? So, talagang ang mga katulad namin na nasa outside ng bansa natin, nagpapakabait kami talaga. We're trying. Talagang nagiging seryoso kami sa buhay. Kasi the reason we're here is because syempre sa better life, 'di ba? Kung masarap ang buhay ko, anong gagawin ko dito? Hindi ako titira dito. Pero since mahirap lang kami, I rather, nandito ako. I'm so blessed na nandito ako. Pero for me, hindi lahat ng tao katulad ko na hindi ko gusto dito forever. Gusto ko pag nag-stop ako magtrabaho, balik din ako sa bayan ko. Alam ko na marami nagsasabi na better dito, lalo na pag tumanda ka. Pero ang hinahanap ko na ngayon is yung enjoyment ko sa buhay. Kasi if I stay here, anong gagawin namin dito kundi magtrabaho? Kahit na gusto mong huminto dito, hindi ka hihinto dito kasi what are you gonna do? You're gonna get bored. Kasi ang mga tao busy, hindi katulad sa Pilipinas, you can, baba ka lang, kung nasa city ka, dyan lang, ang dami-daming maupuan dito talaga, ang tao ay walang mapuntahan. Kundi sa mga parties lang or punta kayo sa mga places na sana kung marami naman tayong panggastos, paano kung hindi naman tayo sobra-sobra sa pera, kaya hindi rin yun madali. Kaya for me, I remember what my daughter said before she went to New York. Sabi niya ganon, Mom, if you planning to retire, sabi niya ganon, go to the place that you can enjoy, you can relax, and comfortable na buhay. Saan ba yung kako? Wala namang buhay na ganon dito. Kasi magtatrabaho ka dito, okay, you provide your everyday needs, maayos, ganyan, pero non-stop talaga ang trabaho at ang trabaho ay hindi easy lang. So, yun ang nakita ko kasi like for example, kay nanay ko, imagine na bedridden ako, let's say tumanda ako dito ng bedridden, katulad ni nanay, wala akong place dito. Kasi ang place dito is talagang kahit may pamilya ka dito, pupunta ka sa place na ipapaalaga ka or kung matyaga ang mga anak mo, pagtsatsagaan ka. What if, hindi mo rin sila pwedeng obligahin kasi magtatrabaho din sila, mabibisi, may anak din sila na kailangan asikasuhin, Kaya hindi pa rin ako okay sa ganun kasi kahit andito anak ko, I don't think na magiging burden ako sa kanya. Gusto ko may sarili siyang buhay, may privacy siya sa buhay niya. Hindi yung ayokong pabigat sa kanya. Kaya nakita ko ang Pilipinas at sa Pilipinas may mga taong they're willing to, work, At saka bagay, hindi ko sure kung makakahanap din ako ng taong katulad ng nag-alaga sa nanay ko. Na magkaroon ako ng hipag na matyaga din sa nanay ko. Paano kung wala? Kawawa din ako, di ba? Pero at least doon, afford namin mag-hire ng someone to take care of us na sana nga lang makakuha kami ng maayos na tao. Pero dito ko kasi, ang mga nag-aalaga dito, iilan lang naman din yung concern. The reason na ginagawa nila yon because of money. Kailangan nila kumita. Pero yung concern, hindi lahat gagawin yon. Di katulad sa atin, marami, siyempre may mga salbahe din dito, may mga salbahe din dyan, kahit saan naman, kaya swerte-swerte nga lang. So, anyway, yun lang naman ang nakikita ko kasi ang dami ko kasing kliyente rito, namamatay na yung mga asawa nila, hindi nila alam, lalo na pag may Alzheimer's na sila or ano man ang hindi na sila makafunction, paghihiwalayin sila kasi wala silang choice dahil kailangan mo dalhin sa home yung mga hindi na makafunction. So, ang hirap, di ba?
Kaya yun ang dapat nating isipin ng sa pagtanda natin. Kami ng asawa ko, gusto namin whatever happen, magkasama kami. Kaya yun ang ano namin sa buhay. Kesa naman yung mawawala ka, wala yung isa, magkahiwalay na kayo dahil sa walang mag-aalaga sa'yo. So, yun lang naman yung mga kinoconsider ko na pwede sa atin, you know. At saka yun nga, talagang mas stronger ang ano natin, ang personality natin. I mean yung mas ano tayo sa hirap, mas sanay tayo compare dito sa mga tao dito. Bagay, dito mga emotional kasi ang mga tao dito, masyado silang masimpati, konting ano. But totoo naman yun kasi naman sila, very respectful naman sila, lalo na sa mga katulad namin. Kasi sa atin, iba naman ang approach. Kasi ang approach sa atin sometimes is too harsh, you know. Kasi kaya ganun sila magsalita kasi sanay sila sa hirap. Kasi parang sa atin dito, kasi pag depressed, sasabihin mo yung depressed dito, binibigyan talaga ng attention, yung mga anxiety, ganyan. Sa atin, ang anxiety at saka doon, hindi yun iniintindi kasi alam mo kung bakit. Sasabihin lang sila, mag-get over mo rin yan, you know, papas din yan, you know. Ganun lang yun. It's easy. Dito, very rude yun. Sa bagay, sa atin, pareho na rin dito, hindi na rin nagkakalayo, which is good, you know. Mga tao, na rin sila, parang dito na rin. Kaya, you know, kaya lang, syempre depende yun sa generation you know, like our generation, siguro kung our generation, kung diyan pa rin ako sa Pilipinas, ganun din sasabihin ko sa pinagdadaanan ko ngayon. Naku, mag-ano ka lang, ganito lang yan, mag-get over mo rin yan, mo rin yan, basta ganito ka lang, ganyan, yung lang. Pero dito hindi, sila, sensitive sila dito sa pagsasalita tungkol sa ganyan. Kaya nga, yan yung mga natutunan ko dito sa may chatroom namin, na you have to be considerate talaga sa tao. You have to watch your words bago ka magsalita, comment sa isang tao. Make sure na hindi mo sila nasasaktan, kasi ang sakit talaga sa puso namin yung sabihin mong magigit over mo yan, lahat yan, ganito, mag-forward ka na lang kasi ganito, ipaubaya mo lahat sa Diyos, ganyan. Totoo naman yung lahat ng sinasabi nila. It's just, you know, ang hirap aksipin kasi sasabihin namin sa sarili namin na in my mind, yung iba sinasabi talaga sa mukha ng tao, ako hindi naman ako ganon. In my mind talaga, sasabihin ko, because you never been to my situation, kaya it's easy to say. Pero ako, hindi ako nagsasalita ng ganyan in front of the people kasi ayoko naman makasakit. Kasi siyempre yung tao gusto lang naman i-comfort tayo, 'di ba? Kaya lang siyempre hindi naman natin maintindihan 'yun dahil sa pinagdadaanan nating sakit sa puso. Anyway, hanggang dito na lang muna ako. Till next again, I'm trying na complete yung mga, like I said, mga gamit ko. Actually, naka-order na ako kasi ngayon pwede ko nang kompletohin yung mga kailangan ko kasi sabi ko sa sarili ko ngayon, nakapagpahinga na si nanay, nagawa na namin lahat ng magkakapatid yung best namin sa kanya. So, it's time naman na din na harapin din namin ngayon yung buhay namin, na asikasuhin din na rin namin yung pagtanda namin. Although, ayaw din naman namin sabihin na pabigat sa amin si nanay kasi tatanda rin naman kami, ang hirap din naman, nakakatakot din naman yung pinagdaanan niya, na pagdadaanan din namin anytime soon. So, chance lang namin ito na
gawin yung magiging ma-enjoy din namin yung buhay namin. Kaya nga ang nanay ko kawawa siya, ayaw na ayaw niyang mag-hospital siya o kung saan pa, kasi ayaw niyang gumastos kami. Ayaw niya bang, parang feeling niya ba nagpapakahirap kami para sa kanya, pero hindi naman. Kaya lang talagang ang buhay lang talaga namin is like, lalo na kami, syempre kami, ano ba yung buhay namin dito is like paycheck to paycheck talaga. Kaya talagang paghahandaan mo lahat, hindi yung basta ka na lang sige ng sige, hindi yun madali kasi pagdating ng emergency, sinong tatakbuhan mo? Wala. Kaya wala kaming magagawa. Ikaw ang tutulong talaga sa sarili mo. But anyway, at least ngayon, hindi na ako mag-hold back ba na, ganito. Kasi parang ngayon, ang pera sa akin is hindi na yan ang mahalaga. Ang mahalaga na ngayon is yung kung ano ang magagawa mo na ma-enjoy mo yung buhay mo before na dumating yung time mo. At kung ano yung gusto mo gawin talaga sa mundo. Kasi yun lang naman talaga yung purpose natin dito sa mundo. Hindi naman tayo, hindi naman yung dinala ka dito tapos wala kang wala kang choice kung ano yung mangyayari sa iyo mangyayari, pero talagang ito yung chance na i-enjoy mo yung buhay mo before your end. Okay? So, yun lang sa ngayon. So, sana mag-subscribe kayo sa ano ko dito sa vlog ko, at saka sana mag-like na rin kayo and share nyo and hit the notification. Malapit na akong makapag video ng mas maayos para maipakita ko yung places dito before ako aalis dito sa lugar na to. Okay? Okay, thank you so much. Have a wonderful day to everyone. Take care and God bless us all.